Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming Simple Life. Nood at comment down below. Please share and like this video. Kamusta? It's your girl Chris and welcome to another episode of the JK Vlog. So today is a special day because today may lamok. Today we will be moving to our new apartment. One of the things that I will always remember about this apartment is how we humbly started our journey as self-employed. Ayun. Dito yung nagsimula. At ang daming tinuro sa akin itong apartment to be independent, to be an interior designer. Grabe, basta yun. And one of the things that I will not miss about this apartment, number one, the lamok. Grabe. Kahit, 24/7 yan, may lamok. Ayan o, diba? Parang lumipad ata siya sa tenga ko. Ayan na. Ang una ko i-impake yung mga makeup ko. So, here's an update. Ang kalat. Grabe, hindi ako marunong mag-pack. Nilagay ko sa mga supot-supot na ganyan lang. It's a sweet. Is it a vlog? Yes. Baby, what are you doing? What are you doing? Ito, nag-unpack ng mga gamit. First time na nagkakaroon ng aparador. I'm so happy. The little things in life. So, yung na apartment tour. Apartment tour mo sila lang. Okay, tawagan ka nakakalat dun. Para we can remember how it looks like. Ito yung aming mga gamit. Marami pa dun sa baba. Sobrang dami pa. Medyo makalat pa rin, pero mas okay na kaysa kahapon. Diba? I wanna get a new dining table. Ito doon ko ilalagay. Tapos, I wanna get a carpet right there. This is my current workstation. And right now, I'm watching si Baby Shek's Diary. Tapos, I'm just so flippin' scared! Takot ako sa mga drawers na ganyan. Gusto ko yung ganyan. May drawers, may cabinets or what. Pero the thing was, I saw one ipis there, I saw one ipis here, and I'm so proud of myself because I just killed yung mga ganyan kalaki lang na ipis kanina. Ah! Kasi kapag mga ganyan kalaki na wala na, I flip out na kailangan ko ng tulong ni Justin. Tapos, hindi ko pa nasi-set up yung aking washing machine kasi medyo kakaiba ang tawag ito, ang uso ng ating gripo. So, ang gagawin ko, mag-iigib ako para malagay ko dito to. So, yan muna set up natin. Guys, nakatapos ako ng laba. I'm so happy. Kakain muna ako ng lugaw. This was from my mom last night. And it looks freakishly yellow because of the turmeric. Turmeric. Ano ba yun? Basta yung ginger. Ayun. Hi guys! Welcome back. Sorry, hindi na ako nakapag-update kahapon. Ayan. Natapos ako mga alauna na ng umaga, o diba? Tapos nagising ako ng 5:30. Alam niyo kung bakit? Hinihika ako. Apparently, yung alikabok plus aircon and sobrang pagod, hindi sila naging magandang ingredient sa aking well-being ngayon. So, ayan. So far, ito pa lang yung nangyari. Ayan, friends! Hindi ko alam kung ano nangyari sa vlog na to. Pero sana may coherence ito at may sense. Anyway, mabilisang 360 sa aming bagong bahay. Tchan-tcharan! Ang ganda. Pupunta kami ngayon ng SM para tumingin ng mga furniture. Kung medyo may pasok sa banga, papasukin natin sa banga. Vlog. Actually, katatapos ko lang ngayon ilista lahat ng mga
tawag dito, mga biyayang natanggap ko sa buwan ng Marso at ang mga bayarin na kailangan kong bayaran sa buwan na ito. Kasi alam nyo ba guys, parang kanina nanghina yung tuhod ko. Sabi ko, hala siya, parang ano ba to? Ano bang ginawa ko to deserve all this? Parang hindi ako makapaniwala na may mga ganong biyaya na dumarating sa akin ba. Alam nyo, may kukwenta ako sa inyo. Na sabi ko na to dati sa mga previous videos ko na back in 2009, 2010 or 2011, tumira ako sa Davao, sa South Cotabato, sa pa ba ako natira? Sa General Santos, because I was doing this voluntary service for my church. And while I was there, wala silang pinapasahod sa amin. Of course, it's voluntary, di ba? And I only live off of 6,300 pesos. So, parang, yun yung aking monthly allowance. Parang ngayon, pag naisip ko, grabe, no? Parang hindi ko ma-imagine na kaya ko pala mabuhay sa ganung halaga lang. When I came back, sobrang as in said na said yung savings ko. Wala akong kapera-pera. Naalala ko, the first thing that I did was, sabi ko, I'm gonna go through my closet. Lahat ng hindi ko sinuot sa nakalipas na 3-2 buwan, ibebenta ko sa Facebook. I did that. So, ang nangyari, kumita rin naman ako, mga 3,000. Yung 3,000 na yon, naalala ko ang ginagawa ko. Pupunta ako sa mga ukay-ukay. Tapos bibili ako ng mga magagandang damit. And then, lalaban ko yun. Pagkatapos ko laban, ang gagawin ko, pipicturean ko ng maganda sa Facebook. Tapos ibebenta ko. I did that for a couple of months. And while I was on this gap between my voluntary service, pagbalik ko na dito sa Manila, tapos sabi ko, parang ang una ko dapat gawin ay maghanap ng trabaho na may some sort of security. So, doon ako naging call center agent. Kasi yun yung pinakamabilis na mag-generate ng pera. So, while I was being a call center agent, I was also selling pre-loved clothes online. Tapos, akala ko, ang dream job ko, sabi ko, sa isip ko naman kasi noon, sa isip ko kasi noon, hindi ako magtatagal sa call center industry. Wala po akong gustong i-down, so sasabihin ko ngayon. Pero talagang nung nasa call center industry ako, ang pangit ko, guys, grabe, taba ako. Basta, losyang ako, ganun. Sabi ko, hindi to nakakaganda ng buhay ko. So, I quit that job. And, naging medrep ako. Akala ko yun na yung dream job ko. Kasi gusto ko talagang mag-travel. Noong mga panahon na yun, sabi ko, sana may paraan na makapagtrabaho ko. Sa travel ako. Yung ganon. Eh, nakita ko kasi yung kuya ko. Medrep kasi siya sa Nestle. Sabi ko, siguro maging medrep nga din ako para at least ma-experience ko yung perks ng trabaho niya. So, may konting inggit factor ako sa kapatid ko. Pero hindi naman yung inggit na sobrang, alam mo yun, parang lahat na lang na may biyaya siya, kinainggit ako. Hindi ganun. Yung more like, sabi ko, bakit kay kuya may nangyayari sa buhay niya? Ba't sa buhay ko lang nangyayari? I did that. I got hired sa isang international pharmaceutical company. The problem was, hindi ko naisip na ganun pala sa sales industry. As in, parang, tanga-tanga ko, parang ganun feeling ko everyday. Well, in fact, guys, sasabihin ko na to sa inyo, ha. Hindi talaga ako academically smart. I'm telling you that. I never saw myself, kahit na nadidins list ako or nagiging top students ako, top student, sa dami nun, top student ako, hindi talaga ako matalino pagdating sa pag-aaral ng kung ano yung nasa libro. Pero one thing na I know about myself, sobrang pag ako naging determinado sa isang bagay, as in, I work hard on it. So, lahat ng mga achievements ko sa buhay ko, it's all because of hard work. Kaya ako nadidins list, kaya ako na-hire sa mga gandang kumpanya. Hard work lang yun. Hindi talaga yun dahil sa kung ano yung nasa utak ko. So, anyway. So, yun na nga. Hindi ko talaga in-imagine na ganun pala ka-toxic ang sales industry. Akala ko toxic na yung call center industry. Yung sales industry. As in, yung boss ko, my goodness. If my boss is watching this right now, look at me now! Tsaka yung kaibigan niyang isa pang boss. Ayun, anyway. Yeah. Parang may pinagugutan ako. Pero seryoso, may mga look at me now moments tayo. Going back to what I was saying. So, ayun. Ang liit-liit lang ng sahod ko ng pagiging medrep. Walang joke, parang mga 10,000 lang. So, from 6'3", medyo naging okay, mga nasa, ano ata ako dati, 22?
22 nung nasa call center agent, nung nasa call center ako, 18 or 22, hindi ko maalala. Tapos bumaba ako ng 10,000 pesos. Oh my gosh. Oh, kamusta ka naman? Ang nagpa-resign sa akin dun sa trabaho ko na yon is, actually, kaya ko naman sana tiisin yung ugali ng mga boss eh. Ang hindi ko lang, parang, ang naaalala ko, alauna na ng umaga, gumagawa pa ako nag-account ako ng mga gamot na pinamigay ko. Tapos, yung nanay ko sabi niya, ayaw mo mag-teacher kasi may inuuwing test paper eh. Ano ba yung ginagawa mo? So, na-realize ko, try ko na nga, sige na nga, para matigil na lang to, try ko na maging teacher. Yun, naging public school teacher ako, and sabi ko nga, hindi ako talaga magtatagal sa trabaho na yun. Sinubukan ko lang, para lang, kasi yung nanay ko, medyo nagger kasi si mama. Hello, mama, if you're watching this, I doubt that you're watching my videos. Anyway, so yung nanay ko kasi, parang ano kasi siya eh, para, alam niyo, the typical ugali ng nanay na, I know what's best for you. Ito dapat mong gawin. Ganyan, ganito. Although na-appreciate ko talaga na ayaw ni mama hanggat maaari na magkamali ako. Ayaw din niya na hanggat maaari masaktan ako. Pero talaga magkaibang personalidad kami ng nanay ko kahit mahal na mahal ko yan. So, nang naging teacher ako, ang ginawa ko, kagaya nga nung kinuwento ko about dun sa aking pagkukwit sa aking day job, which I will have on the I button, panoorin nyo yun, or probably nasa description box. Sabi ko, hindi ako magtatagal dito. And little did I know, yun ang pinakamatagal kong trabaho. As in, 5 years. 5 years akong teacher. Pero just like my medrep job, ang pumatay sa akin sa pagiging guro ay, number 1, ang paperworks na sobrang irrelevant. Hindi ko talaga magets bakit kailangan gawa ng ganun karaming paperworks. Instead of mag-focus sa pagtuturo, may mga hugot ako, sorry. Number 2, yung ugali ng mga bata ngayon. Like, seryoso, guys. I mean, dati naiinis ako sa mga teacher na nakakapanakit ng bata. Pero nung ako na yung naging guro, walang joke! Sabi ko, ganito ba kayo sa bahay? Ay, nako. Naalala ko may isa sa inyo nagtanong, hindi ko man lang daw ba minahal yung mga estudyante ko. Napaka-imposible naman na hindi mo sila mahalin. Hanggat kahit papano, may mga mangilan-ngilan ako mga bata na sobrang naging malapit sa puso ko. Yun. Fast forward to now where I am being self-employed. As in, ganito yung trabaho ko ngayon. Kung hindi ako magsusumikap, ganun talaga siya. Kung hindi ako proactively engaging myself to collaborate with brands, or kung hindi man ako proactively nagpapapansin sa social media, wala akong mangyayari. Kaya sana wag niyo pong damdamin na may mga videos ako na pinapalabas na mga sponsored. I declare it naman, 'di ba, down in the description. Ang definition po ng sponsored, para sa akin lang po ito ha, is if may any form of monetary compensation behind the production of the video, yun po yung sponsored. Pag binibigyan po ako or pinadadalan ako ng mga brands, tapos ginamit ko sa video, I don't see it as a sponsored video kasi mga PR products po nila or PR packages po nila yon. It was just my discretion to show them to you guys, or ginagamit ko sila as my material. Sa akin lang po yon, okay? Pagkatapos guys, wag nyo rin namang masamain na kami mga YouTuber ay gumagawa ng mga sponsored videos. Kasi nga sabi ko, nga kami, kung aasa lang kami sa AdSense. Yung AdSense revenue na meron ako ngayon, good enough to pay the bills, but not enough to live a life. Watching Tawag ng Tanghalan, kids. And this is how my nails look like after all the move. Grabe, sobrang haba ng kuko ko. Tapos may nagtatanong, paano ko daw pinahaba yung kuko ko nang hindi siya nababali. Huwag nyo pong ipakakasgas sa manikurista. Gupit lang yung gilid, tapos nail file lang. Ganun lang. Kakahilamos ko lang. And kung gaano kagulo pa rin ang aming tahanan, ganun pa rin kagulo ang vlog na to. It's like the 3rd day of being here. Thank you so much guys for watching, and I'll see you again on the next vlog. Bye!